Hey guys! Welcome back sa Okavango Diaries. My name is Kuray at sa video na to, wala pa rin tayo sa loob ng Geely Okavango. Nasa loob pa rin tayo ng Geely EX5. Ayan. Kaya thank you so much Geely Philippines sa pagpapahiram sa atin ng Geely EX5 for an extended period of time para lalo na tayong ma-familiarize dito sa napakagandang sasakyan na to. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, be sure to click like and subscribe, hit the notification button para pa sa mga ganitong klaseng videos. Ano ba ang experience sa EX5 after mong pagdadrive ng mahigit 24 oras? Kaya, tara! Okay, nung nakaraang video natin, diniscuss natin, pagkuha natin ito EX5 is first impression pa lang. Although nakapag-test drive na ako nito doon sa mga events ni Geely, pinag-testing pa nga kami dun sa mga course. Pero hindi siya naka-base doon sa talagang standard basic driving mo, 'di ba? Sa ruta mo. Kasi yun controlled environment eh. Ito, uncontrolled environment na eh. Ibig sabihin, ginamit ko na siya doon sa base kung paano ako talaga gumagamit ng sasakyan araw-araw. So nung unang hiniram ko to si EX5, dinrive ko siya pabalik. Makita nyo dito sa video na to, aking experience. Ngayon, after 24 hours ko na siya minamaneho, ano pa ba yung mga nadidiscover ko sa kanya? Also take note, sa video na to is ikinukumpara ko lang yung experience ko gamit yung Geely Okavango ko, yung EX5 na sasakyan. So kung magta-transition ka mula doon sa mga sasakyan na yun, papunta dito is yun yung personal experience ko. To be clear lang sa kanila. Umpisahan natin dito sa Intelligent Cruise Control. Sa itong napakagandang safety feature, may mga features na siya na nag-warning sa'yo kung asan yung mga objects. Nag-a-appear kung saan-saan yung mga blind spot detection mo, yung mga lane keeping assist sa'yo. Tapos, marami siyang notification actually. So, isa to sa wala, unang-una doon kay Okavango. Nung nag-drive ako nito, parang pansin ko, ang dami namang warning nito. Kasi 'di ba sa Okavango pagka nag-drive ka, ting, puro ganun, 'di ba? May mga tunog siya. Ang nasa isip mo agad, ano 'yun? Ano 'yun? Saan ang diferensya? Ba't may diferensya? Dito, marami kang maririnig na ganun, mayat maya. Ibig sabihin mayat maya kasi pag nagda-drive ka, may mga obstructions, may mga kalsada na hindi mo alam saan nanggagaling yung speed limit na nade-detect niya, pinapaalalahanan ka niya dun sa mga speed limits na ganun. Ikaw ay magta-transition mula doon papunta dito, napakaingay naman ito. Napaka-sensitive. Kung ikaw ay bagong driver, siguro magandang bagay yun kasi mas magiging aware ka dun sa surroundings mo. Pero kung veteran ka na sa driving, may skill ka na talaga, may experience ka na, kabisado mo yung kalsada, alam mo yung driving behavior ng mga sasakyan na dumadaan sa'yo, totoo naman, dami namang warning nito. Nung una, akala ko sa kanya may AI base siya na siguro susundan niya yung pattern niya or something. Pero in the end pala, may option ka pala na i-disable din yun. Nasa owner na yon kung i-disable mo siya o hindi. Pero kasi ito is a standard safety feature ng sasakyan. Safety nga di ba? May mga pagkakataon na kailangan mo ba talaga siya i-on? Sasanayin mo na ba yung sarili mo na merong feature na ganun para sa iyo, para sa akin. Unang-una na rin dito, lane keeping assist. Pag nagda-drive ka at medyo nawawala ka sa guhit, ito siguro experience ko lang to dun sa mga magagandang kalsada na may clearly visible yung lines niya sa sasakyan. Talagang raramdaman mo niya yung steering mo, ini-align ka niya sa gitna. So it's a good thing para doon sa mga baguhang driver na hindi nila mararamdaman yon na kusang pinupuwersa yung kamay nila. So metro ka sa kalsada, which is napakagandang safety feature. Pangalawa, ito rin yung mga distracted sa pagmamaneho, bawa nagsa-cellphone or something or may kausap or may biglang kinuha sa sasakyan. Isang feature na pagka talagang nag-overshoot ka na sa isang straight na kalsada, lumalampas ka na unti-unti doon sa lane mo, nagba-vibrate yung manibela. So nire-remind ka niya na, oy, nawawala ka na sa tamang guhit, which is another great feature para sa akin. Lalo na kung talagang baguhan ka na nag-drive. And especially, ito ay para doon sa mga veteranong driver na rin na overconfident na laging distracted sa pagmamaneho. Napakaganda feature na nagustuhan ko sa kanya na feeling ko sasanayin ko na yung sarili ko na dapat naka-on to. Pero minsan, meron din to kasi yung mga blind spot detection niya or yung mga warning sa harapan. Nararamdaman ko lang to o talagang nangyayari sa sasakyan is yung pagka may warning na alam mo naman yung mga kababayan natin na sumisingit bigla yung motorsiklo sa harapan
or yung may mga bicycle na sinasabi niya brake. Pag nakita ko yun is nagbe-brake din ako or halos sabay kami. Instinct na pumapalo yung preno ng sasakyan. So which is magandang bagay kasi at least kung huli ka nakapag-react, nauna nang nag-react yung sasakyan, tapos muscle memory mo na mag-activate yung preno. Isang very good feature nito EX5. And then yung blind spot detection, dito sa side mirror mo kasi makikita yung indicator na yon. Meron sa side mirror mo, makikita ka na kulay orange na nakailaw. Kung sanay tayo dun sa mga sasakyan natin na pag magta-turn light ka, nakikita mo yung orange. Indicator sa yun, liliko ako sa kaliwa or sa kanan. Sa blind spot detection, pag umilaw yun, ibig sabihin, at makikita mo siya, instrument cluster, asan banda yung blind spot na yun. Kakamalian mo siya na turn light, pero ang indication niya talaga is yung blind spot. Sa yun, sa mga nadagdag na feature ng sasakyan. Sa akin, overall, okay yung safety feature na yun. Ang difference na lang yun from Okavango at ma-migrate ka dito is sasanayin ko na ba yung sarili ko na naka-on yun para ma-remind ako sa lahat ng safety features at talagang makorek mo rin yung driving habit mo. Minsan nawawala ka din talaga naman sa concentration pag nagmamaneho. Isa sa magandang purpose nitong sasakyan na to. Next naman natin is yung ating mga instrument controls dito sa manibela natin. Di ba? May mga shift stick ka dito sa gilid. Mula umpisa ako mag-drive hanggang kay Okavango, nasanay ako sa sasakyan na may cambio. So dito, wala nang cambio to. 'Di ba? Wala nang physical na hawakan. Kasi minsan pag nasa Okavango ako, nagmamaneho ko, wala namang purpose pero nakahawak ako sa cambio. For the longest time, may muscle memory ka na yung cambio na yon is yung, alam mo, mag-gear up ka, mag-gear down ka. Pero kung magre-reverse ka, automatic na rin yun. So dito, wala yun. Ang control na lang ng drive, neutral at park, pati reverse is andito sa stick, dito sa may ilalim ng manibela. Andito siya sa kanang bahagi ng kamay mo, sa right side. So yung right side ng kamay mo, yun yung pag itinaas mo siya, reverse, neutral ka, or drive. Dahil sanay ako sa Okavango, tapos umuulan, andoon ang wiper. 'Di ba? May control ka sa wiper doon na pagka binaba mo ng one time or tinaas mo ng one time, yung wiper mo is pwede mag-activate. Minsan 'di ba yung sensing natin, inaantay niya muna ng maraming tubig yung windshield mo bago siya mag-wipe. Bawasan mo nga muna ng tubig bago siya mag-wipe. Kaya mong kontrolin ng manual. So dito wala. And pag ginawa mo 'yon, kokontrol mo in drive. Paano kung itinaas mo, di nag-reverse ka nang umaandar ka. So, ingat tayo sa pagpa-perform nun. Isa rin yun sa mga dapat mo sigurong paghandaan pag mag-shift ka kasi asan yung ibang controls. Although parehong brand yan, pero nag-iiba-iba yung location ng mga function. Ganun din yung park niya. Diba, nasanay tayo na pag magpa-park, pag tigil kayo Oka, press P, tapos na ang laban, tigil na yung sasakyan mo. Dito, ang park niya is yung button naman sa gitna nun. Big difference in terms of pagdadrive. Kaya siguro, ito rin yung mga problema ng ibang new car owners, hindi nag-test drive or hindi muna nag-familiarize sa control ng kotse, kinuha yung sasakyan out of from casa at excited nang umuwi. Nung umuwi at inilabas sa casa, ayun, bumaliktad sa kalsada, nabangga, kalalabas pa lang, na-overwhelmed doon sa controls nung sasakyan. Kita point, pagkahawak mo nung sasakyan, hanapin mo muna lahat ng basic controls. At ako nga ay nawindang hazard button nga wala dito sa harapan dito pala sa taas. Isa yon dun sa mga to watch out na features dahil talagang naiba siya. At the same time, ganun din sa kabila, sa may left naman na side. Andito kasi dito nalipat yung control mo ng wiper. So, yung wiper sa harapan tsaka sa likod. Ang kasama niya ng controls dito is the same pa rin yung high beam at tsaka lights dito sa kabila. So kung halimbawa, 'di ba, sanay tayo mag high beam na magsesenyas ka, quick high beam para magsenyas ka doon sa ibang mga motor owners, ikaw muna yung dadaan, liliko ka, kakanan ka or pagbibigyan mo sila. Andito pa rin 'yon. Pero sa combination nito is ando naman yung part nung ilaw nung wiper natin. Isang dapat na ma-familiarize ka rin dito sa feature na to, andito na siya. Dito naman sa may pinaka-main steering wheel, sa akin naman is wala namang problema kasi mga menus lang naman to na nasasanay. Ang medyo hindi lang ako sanay dito is yung sa busina. Kailangan kakaratihin mo, yung busina dahil medyo hindi siya soft touch. Sanay tayo kasi halimbawa yung sa guard, 'di ba? Inassist ka para lumabas or may sasakyan na pinadaan ka saglit, 'di ba? Kung hindi ka makakapag-ilaw ng senyas, at least yung very light tap sa busina para magpot-pot ka ng pinaka-soft. Driver terms is parang thank you doon sa kanila. Pero dito hindi mo magawa yung light tap Talagang kakarate ka pa ng medyo mabigat-bigat para tumunog Isa 'yon sa mga adjustment mo
So, pag magpupunta ka dito. And then, yung mga menu naman na dito, may control ka naman ng left and right. Ang maganda dito kasi, may volume control ka na dito sa pinakamanibela mo. May volume control ka pa dito sa rotating dial na to. At saka may volume control ka pa dito sa infotainment mo. Isang ergonomic concern mo lang dito sa dash mo at sa infotainment mo. Pagka maigsi ang bias mo, kailangan mag-reach ka. Yuyuko ka. Yun lang yung mga major ergonomic niya. Sana sa mga lalabas na feature is yung na-angle mo siya ng konti. Para at arm's length mo lang siya na hindi ka fully stretch papunta doon. Yan. Isa lang naman yun sa akin. And then lastly, hanggang ngayon, feeling ko baliktad yung manibela. Kasi pagka nagtuturn ka, umiikot ka. Nasanay ka kasi sa Okavango, D-shape siya, pero hindi ganun ka D-shape. Parang napagkakamalan ko, tama na ba yung posisyon ng manibela? Lalo na sa madilim, dahil hindi ka pa nga familiar. Pag tinignan mo siyang ganun, hala, baliktad ba yung ano ko sa manibela? Tapos, syempre, pag tumingin ka dun sa 360 camera mo, nakita mo nakatwist pa yung gulong. So, andun lang yung part na yun. Pero overall, yung comfort niya talaga, sobrang komportable mag-drive. Isa pa sa maganda dito kasi, pinahiram nila sa akin, dinaanan ko yung daily route ko from bahay, school ng bata, tapos kalsada na dinadaanan ko palabas doon sa school na talagang masusubo yung galing mga drivers kasi super skinita yung dinaanan ko na talaga pagka nagkasalubong kayo halos pisngis na sa pisngi ng sasakyan niyo yung magkakatabi. Unang hinanap ko dito yung feature na pinag-aralan ko, paano mo itutupi yung side mirror. So yung feature na side mirror na yan, na common yun doon sa dinadaanan kong kalsada sa sobrang sikip, isa sa inyo o at least dalawa sa inyo magtutupi kayo ng side mirror nyo. Kung hindi mo kabisado yung mga sasakyan or yung mga ganong klaseng mga features at dadaan ka dun sa mga normal na ruta at talagang mga masisikip na kalsada, pwede ka mag-cause ng traffic, problema, or madidisgrasya o mapipinsala mo yung sasakyan mo o yung property ng iba kung hindi ka talaga familiar. Una, sanay naman ako doon sa kalsada. Tinest ko tong EX5 na dinaan ko ba to doon? Yung experience ko sa pagdadrive daily sa Okavango, may apply ko siya. So, ang sagot naman talaga, definitely yes. Basta familiar ka lang sa controls, sa functions ng sasakyan. Mas lalo nakatulong ngayon dahil nga super skinita yon, super sikip, maraming sasakyan, yung blindside awareness nito is nagki-kick in lahat. So, met siya, nag-iingay sa'yo. At pag tinignan mo dito sa instrument cluster, may kung saan may lumalabas na icon ng motor, ng tao, umiilaw yung kaliwat kanan ng sensor mo sa likod ng blind spot detection mo. Medyo overwhelming lang na kapag bagong driver ka, hala, paano ko aandar? Kaya sa akin, overall, sa experience ko sa pagdadrive nito ng EX5 versus dun sa Okavango ko, level up yung experience. Kung magta-transition ako from Okavango to EX5 in the near future, ay talagang makakapag-level up yung experience mo sa paggamit nito. Idagdag mo pa na napakatahimik ng cabin nito. And then, idinaan ko rin siya sa medyo hindi magandang part ng kalsada. Ginagawang kalsada sa amin, malubak. Yung suspension nito, malambot. So, hindi mo mararamdaman lubak-lubak. And then, syempre, 19-inch yung gulong nito. So, elevated din naman siya. Again, thank you so much, Geely Philippines, sa pagpapahiram sa atin ng EX5 para ma-experience natin na to. Pwede bang extend pa yung hiram? Thank you so much. And syempre, kung nagustuhan nyo tong video na to at nakatulong sa inyo to, like and subscribe kayo. Highly recommended ko tong EX5 na to sa mga magta-transition, especially kung dati ka na may Geely. Alam mo na naman pag Geely, quality interior at ng loob, sakyan, nagle-level up from time to time. And then syempre, kung new car ka or ibang brands ka at gusto mo mag-transition sa EV, experience mo tong EX5 na to. Highly recommended talaga. Fully packed talaga yung features niya. At lalo na ngayon, 'di ba? Nag-upgrade sila ng firmware. May Apple CarPlay na, 'di ba? For the longest time, nabuhay naman ako nang walang Apple CarPlay. Yung Okavango ko, naka-Bluetooth lang ako, nagsa-sound ako for the past 5 years. Nag-mod lang ako dahil gusto ko may mga videos or may Netflix para kung mga ganitong nag-aantay ka lang, 'di ba? May konting entertainment. Pero other than that, andito na yung Apple CarPlay. Ayan, magagamit mo na siya dito. Bonus na 'yon para lalo mong ma-encourage ka dito sa sasakyan na to. So again, thank you so much for watching. I'll see you again next time and peace.